Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. This is our first motorcycle vlog for this year 2026. At buwan naman ng motor nga sa atin mga kamots ay itong pinakabagong 2026 version ng Kawasaki KLX 150. Nauna natin pinicture sa ating YouTube channel last year 2025. At ngayon 2026 nga, agad na nilabas na nila itong version ng KLX 150. So nandito tayo muli sa Kawasaki Leisure Bikes 10 Up Caloocan para alamin kung ano-ano ba yung mga nabago dito sa off-road bike na ito. Kung fan kayo ng mga off-road motorcycles, so marahil itong KLX 150 ang isa sa mga pwede niyong pagpilian ngayong 2026. Simulan na natin. Alright, so this is the all-new 2026 version of Kawasaki KLX 150. Wow! Ayon kay Kawasaki Motorcycles, wala namang masyadong binago sa engine specs nito, sa kabuuan. Mayroong binago si Kawasaki dito, yun yung kulay niya. So, new colorway po ito ng Kawasaki KLX. So, yung 2025 version kasi na ni-review natin last time is color gray. Ito, color black na siya with a touch of color yellow or gold. May pagka-yellow gold itong decals niya, lalo na dito sa KLX. Ganun pa rin yung itsura ng headlight niya. Naka-LED pa rin yan. Gloss black, yung pinaka-base color po niya, kaya napakaganda. So sa turn signals niya, nakahiwalay pa din po. So naka-orange na lens. Ayan, ganda oh. Naka-inverted fork suspension na naka-oversize na isa sa mga nagpaangas dito sa off-road motorcycle na ito mula kay Kawasaki. So, napaka-premium ng front shock niya. Ayan. So, color gold. Ganda. Tapos, meron pa siyang suspension cover dito na plastic type. Dagdag forma na rin dito sa motor na ito. Nakalagay dyan is KLX 150. Plastic fairings to, yung nakakabit sa tangke. Ayan. And then, meron siyang reflector dito na round shape. Magkabilaan po yan. Ayan, ganda oh. So, meron na doon sa turn signals. Ayan. And then, ito naman yung makina niya. No? I must say na talagang napakaangas at kitang-kita yung makina ng KLX 150. Ayan. So, naka-silver, matte silver paint finish. Wow! Napakaganda ng pagkaka-paint finish ni Kawasaki dito. Napaka-premium. Oh. Tapos, Kawasaki. Metal frame niya, naka-align yung kulay dun sa makina. Ayan. So, color matte silver din po ito. Metal type po itong protector niya na hindi kayo mapapaso kahit na medyo nakaangat yung sa tambucho niya. So dito naman, double layer yung protection niya. Sakali may angkas ka. Ayan, so may plastic type dito and then dito, metal type na hip guard na naka-matte silver paint finish din. Sa likod naman, maliit pa rin yung taillight niya but still naka-LED na po yan. And then turn signals nakahiwalay din. Meron pa rin siyang plate light, and then ito yung plate holder niya. Meron lang siyang side stand na napakahaba dito. Naka-matte silver paint finish din. Foot peg para sa pasahero na naka-round shape. And then ito naman yung foot pedal para sa driver. And then ito yung gear shifting pedal niya. By the way mga kamos, bago ko makalimutan, meron pa rin siyang built-in kickstarter na hindi pa rin inalis ni Kawasaki dito sa 2026 version ng KLX 150. So good thing, para in case naman drain yung battery natin dito, meron pa tayong pang backup na kickstart. Dual disc brake pa rin to mga kamots, harap at likuran. So dito naka single piston caliper na naka matte silver paint finish. Ganda oh. And then sa swing arm niya, ayan, so napakakapal pa rin ng ginamit niya swing arm ni Kawasaki. Pero mas maganda siguro kung ginawa niya itong black, no? Para mas talagang premium at align doon sa kulay ng motor. Ayan. So naka matte silver paint finish pa rin kasi itong swing arm niya. Ayan. So para sa akin lang, mas bagay siguro kung ginawa na itong black ni Kawasaki, no? Ayan. Para mas lalong gumanda at mag-blend yung kulay niya. So dito naman sa part na to ng chain sprocket niya, meron pa rin siyang chain guard dito na plastic type na naka-matte black. Sa baba rin meron din na naka color white. Then meron siyang built-in mud flap dito na plastic type na kamos, no? Protection sa mga putek para hindi tatalsik dun sa
suspension natin dito sa likuran. So dito na tayo sa sukat ng gulong mga kamos. So sa sukat ng gulong ng bagong 2026 KLX 150, so 2.75 by pa rin sa unahan na naka spokes type or naka-rayos. Ang tire pa rin na ginamit ni Kawasaki dito is IRC tire, harap at likuran mga kamos. By the way, naka-tube type pa rin po ito, harap at likuran. Okay, pagdating naman dito sa likuran, 4.10 by 18 inches. Two-tone color yung upuan niya, no? Black tapos gray dito sa taas. Napakaganda ng color combination. And ito naman yung fuel tank ni Kawasaki KLX. Ayon kay Kawasaki, meron pa rin itong 6.9 liters. So pagdating naman dito sa handlebar niya, naka matte silver paint finish pa rin. Ayan, so mas maganda siguro kung color black na rin to, no? Ganda. Mas maganda tignan kung color black. Pero mas maganda rin naman kahit paano yung itong existing color niya na matte silver. Naka-upright yung handlebar natin dito kasi mataas yung riser niya. Sa mga buttons and switches, meron tayo dito. Unahin na natin itong pinaka-choke niya. Ayan, para sa mga cold starting. Ayan, meron tayong pang choke dito. And then, high beam, low beam, turn signals left and right, busina. Ayan, so wala siyang passing light. And then dito naman sa right side, engine kill switch and then electric push starter. Levers naman yan, naka-silver paint finish. Sa hand grip, ayan, so makapit pa rin yung ginamit ni Kawasaki. Ganda. Kagandahan pa dito, meron pa rin siyang built-in lever guard na naka-plastic type. Ayan, so color black din to. So naka-ordinary ignition pa rin tayo dito. Hindi pa rin siya naka-shutter. Mas maganda siguro kung ginawa na tong shutter key ni Kawasaki, no? No, malay natin sa susunod na labas ng KLX 150 is naka-shutter key na kasi added security details kasi yung naka-shutter key na. Ito naka-ordinary ignition key lang tayo dito. Pagdating dito sa instrument panel niya, still ganun pa rin yung itsura. So naka-digital instrument panel pa rin dito. Same lang din sa 2025 version. So ito, bigyan ko na lang kayo ng sample ulit ng display nitong instrument panel niya para lang may idea kayo sa mga kukuha ng KLX 150 ngayon 2026 kung ano itsura nitong napaka-cute na instrument panel niya. Okay, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong 2026 version ng Kawasaki KLX 150. Of course, alamin pa rin natin yung mga ibang engine specs at features na tinataglay nitong off-road motorcycle na ito mula kay Kawasaki. Ang pinakabagong 2026 Kawasaki KLX ay mayroong 144cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Nagtataglay ito ng max power na aabot sa 11.53 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 11.3 Nm at 6,500 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka-carburetor type po ito habang kanyang cooling system ito po ay naka-air cooled. And as for the starting system, pareho po itong pinapagana ng electric push starter at kickstarter. At dahil off-road bike, gumagamit ito ng mechanical chain drive pagdating sa kanyang driving system. Para naman sa kanyang transmission, meron po itong hanggang 5-speed na naka-full manual clutch system. Para naman sa kanyang suspension sa harapan, as I mentioned earlier, equip ito ng inverted front suspension habang naka-centered monoshock naman ito pagdating sa likuran. And as for the braking system, pareho po itong equipped ng hydraulic disc harap at likuran. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,050mm, overall width na 960mm at overall height na 1,195mm. Meron naman itong seat height na 865mm na sadyang mataas at dinesign para sa motor na ito. Meron naman itong ground clearance na 295mm. Ang kabuuang bigat naman ng motorsiklo na ito mga kamos ay 119 kg. At yan ang engine specs at features nitong pinakabagong 2026 version ng Kawasaki KLX 150. Kaya naman alamin natin ang cash price at installment price nito dito sa Kawasaki Leisure Bikes Caloocan as of January 2026. Okay, so proceed tayo sa cash price at installment price itong 2026 version ng off-road motorcycle ni Kawasaki which is the KLX 150. So magkano nga ba ito dito sa Kawasaki Leisure Bikes 10 Up Caloocan as of January 2026? Para po sa cash price niya mga kamos, good news dito, hindi pa rin naman nagbabago simula nung sa 2025 version ito. So meron pa rin itong cash price na 136,900 pesos. Kasama na po doon yung LTO registration at insurance. Available na rin to mga kamos sa installment ayon kay Kawasaki Leisure Bikes 10 Up Caloocan. So magda-down kayo dito para sa KLX 150 ng 10,200 pesos. So again,
Kasama na po dyan yung LTO registration at insurance. Para naman po sa monthly amortization, para sa 12 months is 14,763 pesos. 24 months, 9,105 pesos. And then 36 months or 3 years, 7,275 pesos po ang ating monthly amortization dito sa 2026 version na KLX 150. So yan, sa mga naghahanap at gusto magkaroon at lilipat sa off-road motorcycle ngayong 2026, so ito ang buwan naman natin na off-road motorcycle ngayong taon na ito, itong 2026 version na KLX 150. So as of January 2026 ay meron po nag-iisang stock dito sa Kawasaki Leisure Bikes 10 Up Caloocan. So mag-inquire na lang kayo mga amos, ito po yung Facebook page nila para sa mga naghahanap itong bagong version ng KLX 150 sa mga mahilig mag-off-road dyan. Ayan. So, message na lang kayo dyan. At kung maubusan man kayo, make sure lang na makapag-reserve kayo at makapag-inquire kayo kung kailan ulit magkakaroon ng stocks dito sa Kawasaki Leisure Bikes 10 Ab Caloocan. Gusto ko ulit magpasalamat kay Ma'am Margie na nag-assist sa atin para i-review at i-vlog itong KLX 150. And then sa branch manager nila na si Ma'am Mavic. Ayan. So, muli maraming salamat sa inyo mga amos at marami tayong ilalabas ng mga motorcycle vlogs ngayong taong 2026 kasi maraming mga bagong paparating na mga motor na yan. Abangan nyo mga kamos, itong taong 2026 ay punong-puno ng mga motorcycle vlogs ng ating YouTube channel. So muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.